Good morning po mga ka-blissful. Good morning po sa ating lahat. Okay. Ngayon po ay ako po ay may doctor's appointment. Pupunta po ako sa ospital and ako po ay magpapa tingin ng akin pong kung ano po yung ang nangyari sa akin kahapon at medyo hindi po kagandahan. Okay? So, ito pong aking aso, oh my god, nakipag ano pa ako. Ito pong aking aso ay akin pong ilalagay sa kanyang, let's go, sa kanya pong running place. Kung saan po siya ay naiiwan dito sa bahay. Yes. Medyo, sometimes po, pag sinabi ko sa kanya pupunta kami dito is, sumusunod po siya, pero ngayon nakita po niya naglagay na ako ng gamit sa car. So medyo naisip siguro niya na iiwan ako. So diyan lang naman po siya. Diyan. Although masakit, mahirap po, kaya lang nahihirapan din po siya dun sa car kasi malaki po siyang masyado. And hindi po enough yung kanyang lugar na uupuan. Yeah. Mahirap din pong iwan siya, kaya lang much better po siya dito kasi mainit po sa sasakyan. Hindi naman po pwedeng dalahin siya sa loob ng ospital. Ayan, bibigyan ko po siya ng kanyang pagkain. And may tubig na po doon. Actually, yan po ay malaki. Malaki po yan na pwede po siyang tumakbo. At saka sa ilalim po siya ng puno, di ibig sabihin malamig po siya. Okay naman po siya diyan. Pagod ako ng bigla. Okay, bye-bye, Bo. Diyan ka muna. Okay. Hindi ko na po tinrain ko po siya na maiiwan dito sa bahay. Kagabi po medyo nakatulog po ako ng kaunti. Masasabi kong kaunti kasi pagkatapos ko pong mag-upload ng aking video, mga alauna na po ng madaling araw dito, 1 o'clock. And diyan po ay alas 4 ng gahapon. Kaya, lock ko muna to. Pero habang nung pong ako tulog na, kasi tinecheck ko po yung mga bagong upload ng akin po, mga sinusubaybayang vlogger. Ako po ay masyadong nalungkot dun po sa nangyari kung nakikita po ninyo at napapanood din po ninyo si Katekram. Oh my gosh, it's like shocking po sa akin na mag-stop muna po siya sa kanyang pagbablog. Sa isa po sigurong vlogger, dinadaanan din po talaga yung kalungkutan, yung pong na-internalize niya yung mga sinasabi ng mga nagkikritik sa mga ginagawa niya. Pero sana po lagi nating isaisip dahil tayo po ay tumutulong. Parang ang sakit po para sa kanya kasi po, di po ba ang tema ng kanyang pagbablog is para po tumulong. Ang dami na po niyang natulungang mga tao sa paligid niya. Marami na po siyang napabago. Katulad po ng ating pong kabisnes sa official, si Papa Deans TV. Marami na po silang nahipong buhay ng ating mga kababayan na siyempre hindi naman po katwiran na tayo ay tao lang. Tayo naman po ay talaga naman pong may damdamin tayo. Nasasaktan, opo. Pero napakahirap din po napakahirap po sa isang tumutulong na
yung parang ginagawan ka ng mali. Sana naman po wag ganun. Kasi di po ba't ang tema ng aking vlog is para din po sa tumulong. Pero siya, ang pagtulong po kasi parang pagtapos na silang tulungan, tapos na din po tayo. Di ba? May chain po, may chain like siya po ay kadena. Let's say ako po ay tinulungan, dahil ako po ay tinulungan, ako po ay tutulong din. Hindi man po dun sa tumulong sa akin, pero ibabalik ko po. Kumbaga, huwag po nating asahan na yung ating tinulungan ay tutulong din yun sa atin o magbabalik. Yun po ang iniaano ko sa aking utak at sa aking pong isip. Kasi nung pong kailangan ko ng tulong, ang dami pong pinadala ng Diyos na tumulong po sa akin. Hindi naman po lahat ay tumulong. Mayroon pong iba na ang ginawa ay yung intentional po nilang ginawa na sirain po ako, yung yung kumbaga, ang aking kakayahan ay kanilang, kung ano yung kailangan ko, parang, ano bang tawag dun sa Tagalog? Yung parang, ano ba to? Dahil alam nila na, kunyari po, alam nila na kailangan ko yung tubig. So parang pinahirapan pa nila. Ginamit lang nila yung aking kakayahan para po dun sa kanilang intention na pang personal. At yun naman pong mga tao na yun na dumaan po sa aking buhay. Madali lang naman po silang dumaan sa buhay ko at hindi po nila akong tuluyang napagsamantalahan. Yung pong aking kakayahan. Yung pong aking kaalaman. So, ang hirap pong nung pakiramdam ni Katekram, talagang anong-ano po ako, nakahiga po ako pero umiiyak po ako. Kasi ako po ay para na rin, nasa community din po nila ako. Kasi po nung COVID time, talaga pong hinahanap ko yung paano ba ako makakatulong. Kasi nung pong COVID time, hindi po ninyo na itatanong, mayroon pong ibinibigay na tulong sa amin ang gobyerno na nag-start po yun ng March, April, May, June, July, August. August po kami nag-reopen ng clinic. So 6 months po kami binibigyan ng malaki po para sa akin. So ako po ay nakapagbigay ng tulong na pinansyal sa mga individuals. Hindi ko na po kailangan sabihin, pero sa totoo lang po ayoko pong ikwento itong mga to, pero doon po sa nangyayari sa pagtulong po natin sa kapwa natin. Minsan po, hindi naman po lahat ng tinulungan natin ay ganun po yung natin. May mga lumalabas po. Let's say, sabi nga po, sa 10 ay may isa. Sa 10 may isa. So sometimes po, yung pong isa na yun, talagang ikaw po ay madidiskaril. May ipapakita po ako sa inyo yung mga ibon, no? Ayan. Nakikita kaya ninyo? Ayun po, oh. Ano po sila, umaalis na po sila dito kasi lalamig nga po dito sa lugar namin. So, ayan. So, yeah. Sabi ko, this morning, aking itatakel or pag-uusapan ko, isasabihin ko po sa inyo yung naramdaman ko po tungkol doon kay Tekram YouTube channel. Hindi po muna siya mag-YouTube. Pero yeah, kung titingnan po ninyo, ang hirap talaga pong ang hirap po pero sa akin po, ako, kahit po anong mangyari, tuloy-tuloy po yung aking gusto. At wala pong makakapigil noon. Dahil nga po, yan. Ganda ng mga uwak. Uwak o tagak. What is that? I don't know. Masyado pong malayo at hindi ko po kayang ano kaya yan? Ano kayang ibunin nyo, pero mga itim po sila. Baka uwak, ano po. Well, ngayon po, akin po itong pinapakuluan kasi kahapon ko pa po ito dapat ginanito. Oh, sorry. Kahapon ko pa po ito dapat pinakuluan ng ganito. Kaya lang, talagang hindi ko po kinaya. After po na ang napakuluan ko lang po yung pong
karne, yung pong buto-buto. Doon ko na po sa loob pinakuluan kasi hindi ko na po kinaya kagabi na balikan itong mga gagawin ko. Well, pagdating ko naman po sa ospital, hindi ko naman po kayo pwedeng isama, kaya kayo po isinama ko na ngayong umaga para po mapanood ninyo yung activities ko today. Tinoble ko po yung aking damit kasi baka po pagdating ko sa city, pagbalik ko is mainit. So, kumusta po kayo diyan? Mayroon pa po bang ulan? Sana naman po tapos na po. Kasi ano na po ngayon dito, Wednesday, diyan po ay Wednesday ng gabi. So, Thursday na po paggising ninyo. Bago po ako matulog, Thursday na po diyan. Yan po, ako po ay nakapantalon at nakasapatos. Yes, so po. Pakukulo-kuluin ko lang po ito, iiwanan ko. Papatayin ko kasi sa totoo lang bawal po kami gumamit ng gas ngayon dahil po mainit pa rin. May init at may araw pa rin. Kaya very careful po kami sa kasi ito. Pag ito'y nakalimutan ko, pag po ito'y iniwan ko, makakalimutan ko na to eh. Yan. Yan, pakita ko ulit. Kita po ba ninyo? Yan. 10 o'clock na po dito ng umaga. And yeah. Gusto ko pong maging alive yung pakikipag-usap ko sa inyo pero halata pong ako may dinaramdam po. Medyo para po ako nagkasipon. At kung tatanggalin ko po itong salamin, ang pangit po ng mata ko. Mata pangit po ba? Super. Magpapa-appointment din nga po ako para sa aking mata. Baka po kailangang baguhin yung aking salamin. Ang mga anak po natin, alagaan po natin yung kanilang mga ngipin. Kasi gaya po nung marami po kaming mga pasyente na bata pa, wala na pong sa unahan yung 4 pong ngipin. By the way, nung pong ako'y bata pa, sa pag-aaral po namin ng dentistry diyan sa Pilipinas, ang Quezon po ang pinakamatamis ang kanyang water. Excessive fluoride po yung tubig doon. So, well, dahil po siya ay galing sa Bukal. Yung pong province ng Quezon, yun po yung sa pag-aaral po ng dentistry ko. Nung po ako'y nag-aaral, yun nga pong Quezon ng So, yung pong kabataan ko, takot po akong sumakit ang ngipin. Kasi, yung pong bata pa ako, ayoko po na sumasakit ang ngipin ko. So, pagka po siya ay sumakit, pinabubunot ko. Parang isa pa lang po ang dentista dun sa lugar namin nung panahon na yun. Pero, ngayon po, yung pong era ngayon, nung po ako gumraduate ng 1993, ang era po is to restore. Tapos, sumunod na nga po yung implant. Sa totoo lang, hindi po namin na bunutin as much as possible. Yung pong roots ay nandun, magagawan pa po namin ng paraan o mai-restore pa po namin yun. Kumbaga, ang tinuklas naman po ay how to restore. Restoration. Yeah. So, paano siya panatiliing nandun or gawan ng paraan para still there. So, marami pong mga procedures na hanggang sa ang kahuli-huli pong procedure. Kung kayo po ay bubunutan, siya po ay lalagyan ng implant. And yung pong implant ang naging pinag-aralan ko dito. Yung po yung surgery and implantology. Yung po yung nakapokus po ako doon sa aking pag-a-assist dun po sa dentista kong in-assist dito na pinag-aral po ako. Siya po ay European pero dito po siya inianak. Ibig ko po sabihin, ang kanya pong nanay at tatay ay taga roon.
I mean, Polander po yung kanyang nanay. Polish. And then yung pong kanyang tatay ay, I believe, wala. Kalimutan ko na naman. So, by the way, so, ang ano ko po, ang concern ko po yung pagka may mga anak tayo na mga maliliit pa. Di po ba't sila'y dumedede hanggang 2 taon, 3 taon. Pero parang inano po ngayon na hanggang 2 taon lang. Ang paglilinis po sa ngipin nila, kunyari natutbrasan nyo na tapos biglang gusto pa ring dumede. Kuha po kayo ng white na cotton or cotton na tela and then na malinis na iganon po ninyo sa ngipin nila bago po sila, kahit po sila tulog na. Yes, and tapos pag po tinututbrasyan sila, turuan na po nating mag-floss. Kasi yun po yung pinaka-basic, toothbrush and floss. Kasi ang pinakang madali pong magkaroon ng sira is yung pong gilid-gilid. Doon po kasi sometimes po hindi po siya naaano ng toothbrush. Especially, di po ba't ang ngipin ng mga bata maliliit. So, pagka po naman nagkaganyan na, let's say yung pong 4 dito ay nasira na hindi na ninyo na subaybayan. I-ano po ninyo, bago po siya mag 4 years old, patanggal nyo na po. Kasi yung pong sa susunod na mga araw, yung pong permanent teeth niya ay lumalabas na. So pag hindi po siya tinanggal, yung mai-infection po, magkaka-infection po yung permanent tooth. Yun po ang basic. Yun po muna ang aking kaalamang masasabi sa inyo. And mix po yung ating pag-uusapan na yung aking naging profesyon, yung pong profesyon ko ngayon, and all the things. Alam ko po mga nanay po tayo, kalimitan po sa nanonood ng aking vlogs ay kalimitan po yung mga nanay, and yes, nanay din naman po ako. And yung pong mga alam ko, hindi ko po kayang ikip sa aking sarili at hindi po ipaalam sa inyo. Dahil nga po ang knowledge is power. Power po siya. So, di ba? Selfish ka na lang kung yung alam mo hindi mo na ikwento. Yung alam mo hindi mo nasabi sa iba. Di po ba? Naaamoy ko na yung mais. And mamaya kakain ako ng mais. Hindi po ako magdadala. Mamaya na lang po pagdating. Although marami po akong ginawa, di po ba? Niyagasyas ko yung nilagay ko po sa maliliit na ziplock. Tapos inilagay ko po sa freezer. And then, hindi ko po, nung pong tumawag ako dun sa pagdadalahan kong bago, sila daw po galing din doon sa corn place na akin pong pinag-harvestan. Dahil may mga nagsama daw po sa kanila. So sabi nila, Doc, marami rin po kami. So, for now, hindi po siguro ako magdadala. Or tatawagan ko po yung isa ko pang kaibigan kung balak pa nilang pumunta or may time pa ba silang pumunta. Kasi talaga pong tapos na po yung long weekend dito, and ang kasunod pong long weekend is next month na uli. So, thank you so much po for today. And alam ko po, kayo po ay nananalangin din na soon magkita-kita po tayo. Gusto ko po kayong makita, gusto ko po kayong makadaupang palad, makakwentuhan, bibigyan ko po kayo ng time kung sakasakaling ako'y uuwi diyan sa Pilipinas. And gusto ko po kayong makita. Okay? Naku po, medyo maano po yung aking salita. And yes, eto, papakita ko na lang po ulit sa inyo itong aking nilulutong mais. Kasi papatayin ko na po siya. And mamaya ko na po siya tatanggalin din yan kasi medyo mabigat po, hindi ko po kaya. Have a blessed day everyone. Thank you so much. God bless. Ingat po kayo palagi. Mahal ko po kayo. Bye!